Bakit kasama ng nobyo ang abay na babae? Oo nga, no? Yung nasa likuran nila siguro ang nobya. Hindi naman sila nagkamali, di ba? Anong nangyayari? Hindi ko maintindihan. Sino yung kumakapit sa nobyo? Hoy, di ba yan ang abay na babae? Nagulat ka? Pinilhan ako ni Julian ng bago. Kahit pakasalan mo siya, ang pinakamamahal niya ay ako pa rin. Julian? Tulungan mo ako! Julian, Stella, kahit galit ka, hindi mo naman ako pwedeng itulak. Stella, humingi ka ng tawad kay Cecilia. Ako ang hihingi ng tawad sa kanya. Siya ang nanulak sa akin. Julian, pwede kong palampasin ang damit pangkasal. Pero kailangan bang patuloy mong sasaktan ang puso ko? Ikaw ang naglalaki ng issue. Bata pa si Cecilia, mahilig siya mag-ayos, at siya ang presidente ng DK Group. Kung wala siya, hindi tayo makakakuha ng puhunan mula sa DK. Ngayon, humingi ka ng tawad. So, akala mo lahat ay gawa niya. Pero ang totoo, ako ang nasa likod ng DK. Ayokong makinig sa mga dahilan mo. Kung gusto mong magpabida, edi mag-enjoy ka mag-isa sa kasal na ito. Ay, sige na nga, Julian. Masama ang pakiramdam ko. Pwede mo ba akong iuwi? Napakakaawa-awang talunan. 7 taon ng pagmamakaawa at pagpapakumbaba para sa kasal na ito. Siya, isang parasito lang na kumakapit kay Ginoong Croft. Eksakto. Paano siya makakapantay kay Cecilia? Si Cecilia ang tumulong kay Ginoong Croft para makuha ang investment ng DK Group. Umalis ka! Umalis na tayo dito! Yung basura ng lipunang umakyat sa pamamagitan ng pagtulog. Masamang kapalaran lang ang dala ng pagtingin sa kanya. Ikaw ang nagtayo ng DK Group mula sa wala. Ibinigay mo ang lahat para kay Julian. Patago mo pang tinulungan ang kanyang kumpanya na mag-go public. Ngayon siya. Ginaganyan ka na lang. Stella, dapat ba nating ipagpatuloy ang pag-i-invest sa Ancroft Group? Sabi ko bibigyan ko siya ng 3 pagkakataon. Sa araw ng kasal natin, tumakas ka kasama ng abay na babae, ni hindi ka umuwi sa gabi ng kasal natin. Itinuring mo ba talaga akong nobya mo? Damit pang kasal lang yan, walang kwenta. Gusto mo ng bago? Sige, bibigyan na lang kita ng pera mamaya. Bumili ka na lang. Tumahimik ka na nga, pwede ba? At saka nga pala, isa pa, sa narinig ko, kahit natahimik lang si Cecilia ngayon, sigurado akong siya ang founder ng DK Group. Sa ilang araw na lang ang contract signing banquet niya. Huwag kang magkakagulo. Siya? Ang founder ng DK? Ano na ako? Ikaw ay isang swerteng babaeng nakapangasawa lang ng mayaman. Pwede kitang pakasalan, pero dapat magpakabait ka. Naiintindihan mo? Sabihin ko sa'yo, tigilan mo ang pagpapanggap na biktima ka. Para kanino ka nagdradrama ha? Nakakasuka ka na. Nawalan na ako ng gana. Hindi na ako kakain. Nawalan ng gana? O busog ka na ba sa kinain mong midnight snack? Julian, hindi ako kasing lakas ng iniisip mo.
Huwag mo nang paulit-ulit na sinasaktan ang puso ko. Hindi ko ba binigay lahat ng gusto mo? Hindi ba kita pinakasalan? At itong malaking bahay na ito, kanino ito? Sa akin? Huwag mo akong pagbintangan ng kasalanan mo. Bakit ka ganyan maghinala sa akin at kay Cecilia? Bakit ka nagmamadaling magpakasal? Hindi ba't dahil malapit nang mag-public ang kumpanya mo? Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin ng diretso? Julian, gusto kong maging asawa ng CEO mo. Kaya tigilan mo na ang drama. Nakakasawa na. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Ikaw ang umiwan sa akin sa sarili nating kasal. Ginugol ko ang buong gabi sa paghahanda nito para sa'yo. Tapos ang lakas ng loob mong sabihing nagdradrama ako. Tama na. Tama na ang usapan. Gusto mong kumain, di ba? Halika, kumain na tayo sa labas. Si Cecilia lang to na nagloloko. Tungkol naman sa'yo, pwedeng punitin mo kung ayaw mo. Oh, Kaya, tungkol sa singsing na ito, iniwan ito ni Cecilia dito kahapon. Dadalhin ko. Ito sa opisina niya bukas. Sige, siguro na iwan ni Cecilia ang damit panloob na yon nang sinusubukan niya ang damit pangkasal niya. Huwag kang mag-overthink. paano naman ang singsing pangkasal natin? Ang bango, tikman mo. Masarap ba? Stella, pakakasalan mo ba ako? Mamaya, bibilhan talaga kita ng mas malaking singsing na diamante. Aksidente kung nawala ang mga ito. Hindi naman importante yon. Hindi importante? Sa tingin mo lang walang halaga ang singsing na ibinigay ko sa'yo, di ba? Sige, ngayong may pera na ako, bibilhan kita ng bago, okay? Huwag mo akong bigyan ng ganyang ugali. Huwag mo nang intindihin. Uuwi na ako. Makinig ka. Bibili tayo ngayon. Sinabi ko na, bumili na tayo ngayon din. Julian, kumukulog sa labas. Mag-isa ako at natatakot. Pwedeng pumunta ka rito para samahan mo ako? Pwede rin nating pag-usapan yung investment. Stella, may mga gagawin pa ako. Malapit lang ang mall. Bakit hindi ka na lang pumili ng gusto mo? Julian, pwedeng ihatid mo muna ako? Wala akong pakialam. Na-transfer ko na ang pera. Huwag kang mag-alala. Bibilhan kita ng singsing na diamante. Gaya ng inaasahan ko, ngayong nandito si Julian kasama ko sa gitna ng kulog,
Hindi na ako natatakot. Julian, Julian Croft. Ito na ang huling pagkakataon. Kumuha ka ng kasunduan sa diborsyo para sa akin. Binibining Reed, kakasal mo lang? Sigurado ka bang gusto mong magdiborsyo? Lubos akong sigurado. Gawin mo na ito para sa akin ngayon din. sa tingin mo, ako ang presidente ng DK Group? Sige, mas lalo ka lang iikot sa paligid ko. Anyway, nagtanong-tanong na ako. Hindi kailanman nagpapakita ang misteryosong tagapagtatag sa piging. Julian, kasalanan ko itong lahat. Nadumihan ko ang damit mo. Gabi na, at tumigil na ang ulan. Kailangan ko nang umuwi. Teka, pagkalipas ng hating gabi, birthday ko na. Julian, hindi mo ba ako sasamahan para ipagdiwang ang birthday ko? Pagkatapos ng lahat ng ito, pupunta na ako sa ibang bansa. Hindi mo ba ako bibigyan ng isang maliit na kahilingan? Hindi ginamit ni Stella ang card at hindi siya sumasagot sa mga mensahe ko. Kailangan ko talagang bumalik. Ganito na lang. Yung cake na gusto mo, ipapagawa ko kay Stella para sa iyo mamaya. Stella, galit ka ba sa akin? Bakit hindi ka bumili ng singsing? Hindi ako galit. Bakit naman? Tagapagtaguyod mo siya eh. Dapat samahan mo siya. Mabuti, hindi ka galit? Oo nga pala, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Gusto ni Cecilia ng birthday party sa kumpanya. Pupunta na siya sa ibang bansa. Siya, alam niyang marunong kang gumawa ng cake na kuneho. Gawin natin. Ano? Oh, Pwede nating ituring na regalo sa kanyang kaarawan. Ano sa tingin mo? Sige na. Stella, aking mahal na asawa, nakasalalay sa'yo ang kinabukasan ko. Sinusubukan ko lang siyang pasayahin, okay? Pagkatapos ng lahat ng ito, mag-honeymoon tayo. Julian, ito na ang huling pagkakataon. Baby, siguro bigyan ko pa siya ng isa pang pagkakataon para malaman ang katotohanan sa lahat ng ito. Alam mo, pinakasalan ko lang si Stella dahil sa awa. Wala siyang pamilya at magkasama na kami ng ilang taon ngayon. Kung hindi ko siya pinakasalan, ano kaya ang iisipin ng lahat sa akin? Naku, please. Paano pa tayo magkakaroon ng anak? Ang nararamdaman ko para sa kanya ay tungkulin lang ng isang lalaki. Yun lang. Stella, kailan ka dumating? Kakarating ko lang. Nag-text ako sa'yo bago ako umalis. May nag-deliver ng cake. Wow! Sinasabi ko lang yun ng pabiro. Julian, pinagawa mo talaga to para sa akin? Haha! Sige, Julian. Itong maliit na kuneho dito ay kumakatawan sa akin. Sige, kainin mo na ako. Para sa ganun, kapag nag-abroad na ako, laging nasa puso mo ako. tingnan mo si Stella doon. Mukha siyang hindi amo. At parang yaya lang siya. Cecilia, bakit mo pa ako kinukurot? Sobra talagang nag-aalala sa'yo si Ginoong Croft. Ahaha, ang sarap. Stella, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Hindi ka pa rin ba galit tungkol sa damit na yun, ano? Kasalanan ko yon. Hindi ko dapat ninakaw ang atensyon mo noong kasal nyo. Siguro kasi buong araw yon pinili ni Julian. Hindi ko napigilan. Kaya yung narinig ko sa pinto. Totoo pala. Stella,
hayaan mong magpaliwanag ako. Tama na. Itabi mo na ang mga dahilan mo. Gusto kong magdiborsyo. Ano? Diborsyo? Kung wala ako, wala kang pera, walang pupuntahan. Hindi ko kailangan ng pakialam mo. Ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko ay ang pumunta sa'yo. Babaeng walang hiya ka. Ang pagpapapasok sa'yo sa pamilyang Croft ang pinakamalaking pagkakamali. Gastos lang ng gastos ng pera ng anak ko ang alam mo. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Ni hindi ka nga makapagbigay ng anak sa amin sa tagal ng panahon. Kung pera niya ang habol ko, hindi sana ako pumayag noong nasa kanto pa lang kami. Yan ay dahil nakita mo mula pa lang na may patutunguhan siya. Ang anak ko ngayon ay chairman na ng isang pampublikong grupo. Ikaw? Wala ka. Ano bang akala mo? Karapat dapat ka sa anak ko. Makinig ka. Bago ang piging, kailangan mong iwanan ang anak ko. Cecilia, ang tunay na manugang na babae ng aming pamilyang Croft. Kahit may backlash sa publiko, hindi maaapektuhan ang karera ng anak ko. Kung wala ako, hindi sana naging pampubliko ang kumpanya ninyo. Nababaliw ka ba? Galing ka ba sa DK Group? Ano kung ganoon? Tumigil ka sa kakasabi ng kalokohan. Kahit anong sabihin mo, hindi kami maniniwala sa'yo. Balita, Cecilia ay buntis. Hindi ko siya papayagang pumunta sa ibang bansa. Stella, hayaan mong magpaliwanag ako. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa kanya. Anak, sinira na niya ang 7 taon ng buhay mo. Paalisin mo na siya ngayon din. Gaya nga ng inaasahan ko, ang lalaking nandaya ng isang beses, mandadaya ulit. Julian, hindi ka karapat-dapat maging ama ng anak ko. Ang kasunduan sa diborsyo? Pipirmahan ko. Julian, sana hindi mo ito pagsisihan. Sunog! Sunog! Hindi ko kaya. Tulungan mo ko. Stella, hintayin mo ako. Babalik ako agad. Nanay, Bitawan mo ako. Nasa loob pa si Stella. Walang hiya. Hayaan mo na siyang mamatay. Hayaan mo siya. Ayan, tingnan mo kung sino ang lumalabas. Wisit, bakit hindi siya namatay sa loob? Pero okay lang. Mawawalan din siya ng lahat sa bandang huli. Sa akin lang si Julian. ikaw, ayos ka lang ba? Ilabas mo ako dito. Sino ka ba talaga? Babae ko siya. Alisin mo ang marurumi mong kamay sa kanya. Ito ang kasunduan sa diborsyo na ginawa ko noon pa. Julian, tapos na tayo. Bastardo ka, hindi mo siya karapat-dapat. Mas higit pa ang nararapat sa kanya. Si, Kapatid, okay lang. Magsisisi sila nito. Diyos ko, hindi ba yan yung limited edition na sports car? 10 lang sa buong mundo. Ang convoy ba ng DK Group yan? Ethan, anong ginagawa mo dito? Pasensya na, nahuli ako. Ngayon, hindi na kita pakakawalan. Stella, saan ka pupunta? Ilan ba ang lalaking nakakasama mo sa likod ko? Sino ba ang dalawang to? Kung wala ako, hindi kailanman magiging pampubliko ang kumpanya mo. Huwag mong sabihin galing ka sa DK Group. Kung ganoon nga,
Imposible! Totoo kaya ang sinasabi niya? Stella? Saan ka pupunta? Ha? Ilan na bang lalaki ang nakatalik mo sa likod ko? Wala kang pakialam kung saan ako pupunta. Mas dapat mong alalahanin ang iyong munting kerida at ang sarili mong anak. Stella, ano ba ang pinagsasabi mo? Si Cecilia ang presidente ng DK Group. Kahit nabuntis siya, papatawagin ko ang kanyang anak na nanay ka. Ano sa tingin mo? Ano ang sinabi mo? Siya. Ang tagapagtatag ng DK Group? Nagbibiro ka ba? Ano ang alam ng isang walang kwentang guwardiya tulad mo? Ni hindi mo nga kilala ang tagapagtatag. Alam kong ang isang kahabag-habag na tulad ni Stella ay hindi makakakilala ng sinuman mula sa DK Group. Anak, huwag mong sayangin ang iyong hininga sa kanya. Kung gusto niyang umalis, hayaan mo. Pero kailangan niyang bayaran ang lahat ng perang ginastos mo sa kanya sa mga nakaraang taon. Stella. So inaamin mo. Ibalik mo lang ang lahat ng binili ko para sa'yo sa mga nakaraang taon. At kasama na diyan ang bestidang ito. Tama, anak. Malaki ang nagastos niya, di ba? Ha? So ito ba ang mga mangangalunya mo? Pabayarin mo rin sila. Kayong dalawa ay walang hiya. Tama na ang usapan. Hubarin mo na ngayon. Kung hindi mo gagawin, tutulungan kita. Aray. Stella. Sino ang lalaking ito? Kakabalik mo lang sa bansa. Huwag kang gumawa ng gulo. Kaya ko itong ayusin mag-isa. Huwag kang maglakas loob na umalis. Huwag kang maglakas loob na umalis. Aray, tingnan ninyo, mga tao. Binugbog ng babaeng ito at ng kanyang mga ngalunya ang anak ko. At sila ang nagsimula ng sunog. Nagkakalat ng hayagan, ha? Ano sa tingin mo ang kasal? Napakasama ninyong tao. Naglalandian sa dalawang lalaki ng sabay. Kaya mo ba yon? Bakit hindi ka nalang maging puta? Oo, eksakto. Tama. Hindi lang nanakit ang walang hiyang ito, nang loko pa ng pera sa anak ko. Kasalanan yan. Napakasama. Stella, buntis ka. Pumalma ka. Huwag kang makialam. Ako mismo ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Hayaan mo na. Ako na ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Isara mo ang iyong bastos na bibig. Gigisingin kita ngayon din. Binibining Reed. Narinig ko na ang lahat tungkol sa bastardo na si Julian. Kakanselahin ko na ang pamumuhunan ng DK Group ngayon din at pwede na silang magpaalam sa gala na iyon. Huwag. Tutuloy ang gala at ako mismo ang pupunta roon. Ethan, salamat sa ngayon. Hindi mo kailangang maging formal. Kung hindi ako nag-abroad noon para mag-aral, hindi sana tayo naghiwalay. Stella, ngayong hiwalay ka na, nais kong seryosong magproposa sa iyo. Pero kakadiborsyo ko lang. Hindi ba iyan nakakabahala sa iyo? Basta ikaw, wala akong kinakatakutan. Hindi mo ba gustong pumunta sa gala na iyon na may bagong pagkakakilanlan at makita ang mukha ni Julian? Basta mabayaran mo ang bawat sentimong ginastos ko sa iyo. Isauli mo ang bawat bagay na binili ko para sa iyo. Kasama na ang mismong bestidang ito. Ayos. Kailangan ng bata ng isang guwapong tatay. Sasama ako. Sa gala mamayang gabi, mamumuhunan ang DK Group sa Angvans Group. Maghanda para sa pagpirma. Kasintahan ko, isipin mo itong regalo ko sa iyo para sa kasal. Mas maganda yan. Alam mo, dati, desidido kang pakasalan si Julian. Lahat kami sa pamilya ay tutol. Pero ngayon ayos na ang lahat at nasa tamang landas ka na. Maligayang bati. Maligayang bati. Maligayang bati.
Palagi kong sinasabi na si Ginoong Croft ay isang henyo na itinakda upang maging hari ng lungsod ng Sinag. Narinig ko na pati si Kalihim Jenkins mula sa Ang Vance Group ay dumating upang batiin ka. Ang Ang Vance Group, kumikilos na parang sila ang leader ng industriya, ay laging humahamak sa mga ganitong okasyon. Pero dumating pa rin sila para magsipsip sa ating Ginoong Croft. Tandaan mo ang sinasabi ko. Ang lungsod ng Sinag ay magiging teritoryo ni Ginoong Croft. Ginoong Croft, ang langit ang limitasyon. Ang langit ang limitasyon. Ginoong Croft, wow! Hoy, lahat, sa totoo lang, alam nyo, hindi ako ang bida ngayon. Utang ko ang lahat ng meron ako ngayon kay Cecilia. Well, mga kaibigan, kung maaari, kailangan kong umalis sandali. Stella, paano ka nakapasok dito? Wala kang lugar dito. Ngayon, teka muna. Hindi ako pumasok ng patago. Maaari akong pumunta sa ganitong lugar kahit kailan ko gusto. Pero, Ito ang gala para sa paglagda ng puhunan na inoorganisa ng DK Group at lahat ng narito ay mayaman o makapangyarihan. Anong karapatan ng isang walang kwentang manggagawa tulad mo na narito? Diyos ko, saan mo ninakaw ang suot mong damit? Naiintindihan ko na. Nagsisisi ka, di ba? Sinusubukan mo lang kumapit at sirain ang relasyon ng aking anak na si Julian kay Cecilia. oy. Stella, hindi ko alam na may ganito ka pala. Kung may nararamdaman ka pa para sa akin, baka gawin kitang kerida. Pero hindi ka dapat gumawa ng gulo dito ngayon. Kapag nakuha ko na ang puhunan at napasunod ko si Cecilia, bibigyan kita ng lugar sa kanlurang distrito. Julian, nakakasuka ka. Ay may mush. Stella, binigyan na kita ng pagkakataon. Walang saysay ang pagkahawak mo sa akin ng ganito. Lalo lang kitang kamumuhian. Lumabas ka, ngayon din. Ang gala ngayon ay inorganisa ng DK at ang host ay hindi pa nagsasalita. Ikaw na aso. Ano ang iniiyakan mo? Ikaw, Ikaw, Stella? Bakit hindi ko napansin na napakabastos mo pala? Napakawalang kultura. Hindi mo kasalanan iyon. Pero mali na mapahiya ka ng ganito. Ngayon, ang pinakamahalagang araw ng aking buhay, kapag nakuha ko na ang puhunan ng DK, ang aking katayuan at posisyon ay higit pa sa iyong pangarap. Sigurado ka bang gustong mag-invest ng DK sa'yo? Sigurado ka bang gustong mag-invest ng DK Group sa'yo? Siyempre naman, nasaan si Cecilia? Hindi lang siya ang founder ng DK Group. Mahal na mahal pa niya ako at talagang pinapahalagahan niya ako. Mas mabuti kaysa noong tayo pa. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Umalis ka na rito. Ngayon din. Stella, anong ginagawa mo rito? Diyos ko! Cecilia, nandito ka pala. Ang ganda-ganda mo ngayon. Huwag mo nang pansinin ang baliw na babaeng ito. Dahil lang talaga sa sobrang galing ng anak kong si Julian. Itong guwardiya hindi ginagawa ang trabaho niya. Pinapapasok pa ito. Ipapapalayas ko siya ngayon din. Stella, kahit punong-puno ka ng peking damit, hindi mo maitatago ang baho ng kahirapan sa'yo. Nakipagtalik ka na naman ba sa kung sinong lalaki para lang makapasok dito? Ulitin ko. Dumaan ako rito ng maayos. Sige, nasaan ang imbitasyon mo? Hindi ko naaalala na inimbitahan kita. Imbitasyon? Pasensya na. Hindi ko kailangan ng imbitasyon para makapunta rito. Ako ang kasintahan ng Pangulo ng Vance Group. Hahaha. Haha, sige Stella. Alam mo ba talaga ang sinasabi mo? Ang Pangulo ng Vance Group ang nagdala sa iyo rito? Kung magsisinungaling ka, sana ay nag-research ka muna. Si Ginoong Vance ay nasa ibang bansa sa buong panahon. At sabihin na lang natin, kung sakaling bumalik siya, paano mo siya makikilala? Mahal, para lang galitin ako. Wala ka talagang hiya. Ang isang babaeng pera lang ang habol tulad mo ay dapat na nakaluhod sa harap ko. Nagmamakaawa na ibalik kita. Alam mong mabuti na kalaban ko ang Vance Group, pero ginagamit mo pa rin ang pangalan nila. Wala ka bang hiya? So, alam mo palang kalaban mo ang Vance Group? Ang DK Group ay hindi pa opisyal na namumuhunan. Nais kong malaman kung ano ang itsura ng mukha mo kapag nakuha ng Vance Group ang pamumuhunan ng DK Group. Ang lakas ng loob mo ngayon, parang tapos na ang usapan sa pantasyang 10 bilyong pamumuhunan. Ano ang gusto mong ipahiwatig? Ako ang nakakuha ng pamumuhunan ng DK Group para kay Julian. Walang magbabago. Puta, hindi mo ba maintindihan ang sinasabi ng anak ko? Tumahimik ka.
Oh, Cecilia, ang tagapagtatag ng DK Group. Ang pagkuha ng anak ko sa pamumuhunan ay tapos na ang usapan. Hindi ko alam na napakataas pala ng tingin ng tagapagtatag ng DK Group sa kanya. Ah, tama. Cecilia, ang kontrata na ibinigay mo sa The Croft Group, ilan ba talaga ang mga addendum nito? Alam mo ba, lahat ito ay mga lihim ng negosyo. Bakit ko sasabihin sa isang ignorante at bruhang katulad mo? Siyempre, mahalaga sa akin si Julian. Para sa gala ngayong gabi, napakalaking effort ang ginawa ko. Ang suit ni Julian ay ginawa ng 100 mga taga-disenyong Italyano at inabot ng 6 na buong buwan. Ang kontrata ay ginto ang pampalamuti at pati ang panulat niya ay may 800 at 88 top grade na puting diamante. Lahat ito para lang makapasok si Julian sa front page ng business section bukas. Oh, Stella, pasensya na. Nakalimutan ko, isa ka lang palang may bahay na hindi nakatapos ng kolehiyo. Ay nako, hindi ka na nga niyan ngayon. Siguro ni hindi mo narinig ang mga bagay na ito, di ba? Kung gusto ko ang mga bagay na iyan, makukuha ko iyon anumang oras. Pero sa tingin ko, hindi dapat husgahan ang mga tao sa mga mababaw na bagay na iyan. Pigilan mo ang pagpapanggap. Kung hindi ka babaeng pera lang ang habol, bakit ka nandito at hinahabol si Julian? Oh, tama si Cecilia. Isang walang hiya lang yan na nagpapakalat. Nangangaliwayan kahit kasama pa ang anak ko. At ngayon, may kapal pa ng mukha para magkunwari na kasintahan siya ni Ginoong Vance. Narinig kong darating ngayon si Kalihim Jenkins mula sa Ang Vance Group. Hintayin mo, siya ang magsasara ng bibig mo. Stella, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Kapag ikaw ay nahiya mamaya, huwag kang lalapit sa akin ng nakaluhod. Julian, hindi ko inakalang ganoon ka palang kawalang kwentang tao. Pero kapag nagsimula na ang signing ceremony, ikaw ang magmumukhang tanga. Oy, sinong nagsabing pwede mong hawakan ang suit ni Julian? Kahit gaano karaming matatandang lalaki ang katulog mo, wala ka pa ring pambili ng isang butones lang ng suit na ito. Huwag mong isipin na yung plastic ring na nakita mo sa Tiangge ay maglalapit sa'yo sa aming antas. Pinagtiya-tiyagaan kita. Huwag kang magmalabis. Palayasin niyo ang walang hiyang to. Stella, nawawala na ba sa isip mo? Anong karapatan mong hawakan si Cecilia? Hindi ito lugar para sa mga pagwawala mo. Nakuha mo? Julian, dapat talagang magpatingin ka sa mata mo. Siya ang unang nagnakaw sa akin. Tama na! Ito ang piging, hindi palengke. Walang karapatan dito ang isang hamak na alila na tulad mo. Kayang bilhin ni Cecilia ang lahat ng suot mo, kahit pa hinawakan ka niya. Dapat ikaw ay mapalad. Hindi ka man lang niya ipinaaresto. Dapat, magpasalamat ka. Hindi kayo nauubusan ng pagpapahanga sa akin. Ang mga taong tulad nyo, na hindi makilala ang tama sa mali, walang karapatang magpatakbo ng kumpanya. Tumahimik ka. Pera lang ang gusto mo, di ba? Akala mo ba ang pagnanakaw ng damit at pagsuot ng peking singsing ay magpapasama sa'yo sa mataas na uri? Hindi mo ba naamoy ang baho ng kahirapan sa'yo? Kahit anong pabango ay hindi kayang takpan yan. Eto, kunin mo ang perang ito at maligo ka na. Kung hindi, bawat elitista rito na naghihintay para batiin ang aking anak ang magpapasisi sa'yo. Eksakto. Malapit nang magsimula ang seremonya ng pagpirma. Ang isang tauhan na tulad mo ay dapat nang umalis. Lahat ng nandito ay may estado at posisyon. Maging ang mga tagapaglingkod ay maingat na pinili at sinanay para maglingkod kay Ginoong Croft. Kahit na ikaw at si Ginoong Croft ay minsang magkasama. Ano naman? Anong matagumpay na lalaki ang walang ilang fling sa kanyang nakaraan? Tanging isang pambihirang babae tulad ni Binibining Cecilia ang karapat-dapat na makasama sa aming Ginoong Croft. Ikaw, tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo. Alamin mo ang lugar mo. Walang patutunguhan ang pagpupumilit mo. Si Julian ay lalaking may malasakit sa damdamin. Sinubukan niyang bigyan ka ng mukha. Kung hindi ka nagbanta na papatayin ang sarili mo, bakit niya pipiliing pakasalan ka? Oh, siguro.
Napakabaho mo na hindi sapat ang perang ito. Heto. Tiyak na sapat na ito para sa isang paligo. Pakinggan mo ang payo ko. Maligo ka at maghanap ng trabaho sa isang nightclub. Baka may guwardiya doon na magkagusto sa'yo. Julian, hindi siya para sa isang tulad mo. Kayo na mga tinatawag na elite ng industriya. Ang pananaw at pag-iisip ninyo ay napakakitid. Kakaanunsyo lang ng DK ng pamumuhunan nila kay Julian at sip-sip na kayo agad sa kanya. Kaya pala matagal nang nagpapatakbo ng kumpanya sa ibang bansa si Ethan at nananatiling leader pa rin sa industriya. Wala kayong laban. Mga tanga talaga. Saan nanggaling tong baliw na babaeng ito? Palayasin nyo! Ano ba ang alam mo? Nagsasabi ka lang ng kung ano dito. Ano bang sinasabi mo? Si Julian ay isang henyong negosyante. Namuhunan ako sa kanya dahil magaling siya. Kaya naman iginagalang siya ng iba. Tungkol naman sa Ethan na binanggit mo, kung tatanungin mo ako, swerte lang siya. Gaano man kagaling ang nakaraan niya. Ngayon, kahit si Kalihim Jenkins mula sa Vance Group ay narito para batiin si Julian bilang bagong hari, dapat ay isipin mo na kung paano ka hihingi ng tawad sa akin. Oh, talaga? Sa tingin ko ay mali ang pagkakaintindi mo? Hindi makakakuha ng pamumuhunan si Julian. At malapit nang dumating ang isang bagong hari ng negosyo. Stella, ano ba ang problema mo? Alam kong galit ka sa paghihiwalay natin, pero itigil mo na ang mga kalokohang sinasabi mo dito o hindi ako magdadalawang isip. Julian, wala ka talagang kakayahan para umasenso. Gusto kitang isama sa mataas na lipunan, pero bago ka pa makakuha ng pamumuhunan, ipakita mo na ang tunay mong kulay. Hahaha. Pero ikaw ang nahuhumaling sa mataas na lipunan. Nababaliw ka ba? Naiintindihan mo ba na kung wala ang impluensya ko, matagal ka nang pinalayas dito? Kung wala ako, ano ka? Isang pulubi lang sa kalye. Malalaman mo rin ang pinagpalit mo. Huwag kang babalik sa akin pagdating ng panahon. 7 taon na kitang kasama. Akala mo ba hindi ko alam kung anong klaseng tao ka talaga? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Walang iba kang isa, kundi isang mababang uri ng walang hiya. At ikaw, ang alam mo lang gawin ay magpakalat ng iyong mga hita para sa mga lalaki. Ano pa ba? Ang katulad mo ay hindi magtatagumpay sa buhay. At walang lalaking magkakagusto sa'yo. Huwag mong kalimutan, ako ang nagpondo sa iyong startup. Hindi mo nga maisip kung anong meron ako? Ang mga walang utang na loob, sa bandang huli, ay mawawalan ng lahat. Stella, hayaan mong sabihin ko sa'yo ang tungkol sa sarili ko. May hangganan ng aking pasensya. Malaking araw ng paglagda ko ngayon, kaya umalis ka na rito. Narinig mo ba ako? At tungkol naman sa'yo, wala kang karapatang narito at walang karapatang magsermon. Sino bang nagpapasya niyan? Aalis na si Ethan. Sasabihin niya sa akin kung sino ako. Sana ganyan ka pa rin katigas ang ulo. Hay naku. Tama na ang drama. Ngayon, tungkol sa akin, ako ay isang tapat na lalaki. Baka patawarin kita. Ngunit kung hindi ka aalis ngayon, kapag dumating na si Kalihim Jenkins mula sa Vance Group upang protektahan ang aking mga interes, hindi siya magdadalawang isip. Julian, nabulag siguro ako. Paano ko na ibigay ang lahat para sa isang lalaking katulad mo? Tsk! Sino ba ang nakakaalam kung saan nanggaling ang marumi mong pera? Ito na ang huling beses kong sasabihin sa'yo. Umalis ka na. Hindi ako aalis ngayon. Ano ang gagawin mo? Sige, huwag kang magsisisi kapag wala na akong awa. Pasensya na at nabigo kita. Hindi na ako basta makikinig gaya ng dati. Pumunta ako rito ngayon upang ituwid ang lahat. Ang katulad mo. Ay dapat nasa basurahan kasama ng iba pang basura. Stella, nawala ba ang isip mo? Ikaw na babaeng walang hiya.
Paano mo nangahas na sirain ang seremonya ng paglagda ng anak ko? Mga guwardiya, palayasin siya. Ano ba ang ginagawa ninyong nakatayo lang dyan? Kumilos kayo. Palayasin siya ngayon. Tigil! Gusto kong makita kung sino ang magtatangka. Pasensya na! Nahuli ako! Stella, Ayos ka lang ba? Ako si Ethan Vance, ang pangulo ng Vance Group. Sino ang nagtangkang paalisin ang aking kasintahan? Ang Vance Group. Ang pangulo ay ganito, kabata? Ang baliw na babaeng iyon ay tunay niyang kasintahan. Ginoong Vance, ang damit nga naman nakakapagpabago ng tingin sa tao, di ba? Stella, iniisip mo ba kaming lahat ay mga tanga? Alam ko talaga kung sino ang lalaking ito. Siya ang pinuno ng guwardiya na sumundo sa'yo noon. Sige, may kinakasama kang hamak na guwardiya. Pero ipinapanggap mo siyang si Ginoong Vance? kaya ang perang ibinigay sa'yo ni Julian ay ginamit para umupa ng artista, ha? Kung siya ang pangulo ng Vance Group, hindi ba't ako naman ang magiging emperatrice? Ha 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 ha. Hindi ka nila kilala. Kasalanan ko kasi masyado akong low-key. Hindi kailanman ipinakita ni Kalihim Jenkins ang aking larawan sa publiko. Kasalanan niya lahat yan. Muntik mo na akong nadaya. Gaano katapang ang isang impostor para sisihin si Kalihim Jenkins? Si Kalihim Jenkins ay tauhan ko. Siyempre, pwedeng-pwede ko siyang sisihin. Ay, kaya pala hindi ka umalis nang sabihin kung lumayas ka? Nakahanap ka ng artista para magpanggap na si Ginoong Vance? Ha ha ha! Pasensya na, baka ma-disappoint ka lang. Siya ang tunay na pangulo ng Vance Group. Nagpapalakas pa rin ng loob kahit naikulong ka na, hindi pa huli ang umamin sa iyong pagkakamali. Ano ang mali kong nagawa? Stella, huwag kang walang utang na loob. Paano kung ganito? Kung kayong dalawa ay luluhod at hihingi ng tawad sa akin, saka ako baka isipin kong magsalita ng mabuti para sa inyo. Julian, dati kang tagahatid. Paano mo maitataas ang tingin sa mga ordinaryong tao pagkatapos kumita ng kaunti? Isang mapagmalaking bastardo tulad mo, syempre hindi mo alam kung sino ako. Baka mas mataas ang aking katayuan kaysa sa lahat ng narito, sa bawat isa sa inyo. Kaya, sa paningin mo, impostor ako? Ano pa ba ang dapat mong maging? Ang security dito, joke lang. Pinapapasok ang mga hamak na taong tulad mo. Kami ang mga hamak na tao? Hoy, hoy, hoy! Mga kagalang-galang na bisita, huwag ninyo sanang pansinin ito. Kasalanan lahat ito ng anak ko. Masyado lang siyang napakatalino. Kaya't dumikit sa kanya ang walang hiya nitong pabigat. Kaya nangyari ang lahat ng nakakahiyang eksenang ito. Humihingi ako ng paumanhin. Ha? Stella, Ikaw ang kumakapit sa kanya para lang mabuhay. Eksakto! Siya ang may kasalanan. Nagbanta siyang magpapakamatay. Ang anak ko ay walang magawa, kundi makipag-isa sa kanya. 7 taon na niyang inaasar ang anak ko. At ngayon, sinubukan niyang pumasok ng patago para sirain ang gala ng pirmahan ng kontrata ng anak ko. Tingnan mo, wala akong pakialam kung sino ka. Ang bawat isa dito ay elite. Wala ka sa liga nila. Ang payo ko sa iyo at sa iyo, aminin ninyo ang kahabag-habag ninyong kasinungalingan. Mabilis, humingi ng tawad. At umalis na kayo. Oo, aminin mong isa kang impostor ngayon din. At hindi ko siya pananagutin sa pagsira sa kontrata. Papayagan kitang umalis ka agad. ikaw din ang sumira sa kontrata? Natatakot ka na ngayon? Baliw siya. Hindi lang niya sinira ang kontrata ko. Pinagbantaan pa niya akong lubusang sisirain. Nakakahabag. Kung ayaw mong madamay sa kanya, tigilan mo ang pakikipag-arte sa kanya. Dahil malapit na siyang harapin ang mga kahihinatnan. Julian, wala ka ng pag-asa. Ano? Nagdesisyon ka na ba? Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin ngayon din.
at baka hayaan kitang maging guwardiya para sa Angcroft Group. Sa tingin mo ba talaga kayang bayaran siya? Ha ha ha. Hindi ko kayang bayaran siya. Ang ginagastos ko sa isang kainan ay 10 beses ng sahod niya. Walang hiya ang babaeng ito. Napakayabang niya. Yung panulat na may brilyante at gintong kontrata na sinira niya kanina, hindi niya kayang bayaran yun sa buong buhay niya. Gusto mo bang makulong kasama niya? Ang isang tuso tulad niya ay nararapat na mapunit ang bibig, mapunit ang damit, at iwanang magpag-alagala sa kalye. Isang mapagpanggap na babaeng pera lang ang habol tulad niya, walang parusang masyadong mabigat. Mukhang mali talaga ako na nakialam sa inyong maliit na pagtitipon. Matalino. Mabuti at alam mo. Ayaw mo pa ring aminin na isa ka lang na walang kwentang guwardiya? Hindi naman Ginoong Vance, ano? Totoo ang sinasabi nila. Tama sila. Hindi ko akalain na may lakas ng loob ka pala. Ano? Gusto mo na ba ako ngayon? O nakalimutan mo na ang kaya kong gawin? Tama na. Stella, wala ka bang hiya? Hindi ito lugar para sa paglalandian mo. At tiyak na hindi ito murang hotel para mangakit ng kliyente. Walang hiya kang babae. Nagpapakita ka sa gala ng anak ko? Napakahiya mo talaga. Anak, huwag kang magpapatumpik-tumpik. Salamat sa Diyos hiniwalayan mo siya. Tingnan mo ang murang basurang iyan. Makakapagdala siya ng maruming sakit sa iyo sa lalong madaling panahon. May integridad si Ginoong Vance. Pinahahalagahan niya ang kanyang reputasyon higit sa lahat. Tela, kapag dumating na si Kalihim Jenkins at makita kang naninira sa kanyang kumpanya at sa reputasyon ng kanyang amo, maniwala ka sa akin. Hindi ko na kailangan kumilos. Tapos ka na. Kilala si Kalihim Jenkins sa kanyang mahigpit na pamamahala. Magbabayad siya sa ginawa niya ngayon. Tama, nakakuha si Ginoong Croft ng pamumuhunan mula sa DK Group. Narito si Kalihim Jenkins para magpabango kay Ginoong Croft. Sinira mo ang piging. Kapag dumating na si Kalihim Jenkins, gugutay-gutayin ka niya. Kayo ang magbabayad. Kahit dumating si Kalihim Jenkins, kailangan niyang tawagin ito bilang Ginoong Vance at ako bilang kanyang asawa. Nababaliw na siya. Gisingin natin siya ngayon din. Tama na. Hayaan mong magpakilala ako ng maayos. Ako ang pangulo ng Vance Group, si Ethan Vance. Ito ang aking tarheta ng negosyo. Tulad ng alam ninyong lahat, ang tarheta ng aming kumpanya ay may QR code para sa pagpapatunay kung may nag-aalinlangan. Sige, iskan nyo na ngayon. Stella, para sa maliit na palabas na ito, talagang pinagbuti mo ang sarili mo. Sabi ko sa'yo, nasa ibang bansa si Ginoong Vance. Tigilan mo ang pagpapanggap. Lumabas kayo! Oo nga pala, Cecilia. Hindi ba ikaw ang pangulo ng DK? Kaya dapat kilala mo si Ginoong Vance. Bakit hindi mo siya tawagan? At tanungin kung talagang nakabalik na siya sa bansa. Anong problema? Natatakot ka? O hindi ka talaga ang pangulo ng DK? Ikaw ang impostor. Stella Reed, sawa na ako sa iyo. Kailan ka titigil dito? Guwardiya, bantayan ninyo ang 2 payasong ito. Pagkatapos ng piging, ako na ang bahala sa inyo ng personal. Dumating na si Kalihim Jenkins. Ano ba ang ginagawa mo? Aray, Kalihim Jenkins, ang tagal-tagal na nating hindi nagkita. Itong palihim at walang kwentang guwardiya na ito ay sumabog sa party ko. Nagpapanggap bilang ang pangulo ng Ang Vance Group. Tapos itong babaeng ito, nagpapanggap bilang Ginang Vance. Hindi lang nila ginulo ang aking signing ceremony. Sinira pa nila ang kontrata ko. Kalihim Jenkins, ano ang gagawin mo tungkol dito? Hayaan mong linawin ko ito. Ang lalaking ito ay isang hamak na guwardiya lang. At siya ay nagpapanggap bilang asawa ng Pangulo? Eksakto! Itong walang hiyang ito ay hindi nirerespeto ang Ang Vance Group. Sinusubukang kumapit kay Ginoong Vance at may lakas pa ng loob na sabihin na dapat mo siyang respetuhin. Kalihim Jenkins.
May punto si Ginang Croft. Kaya kong patunayan yan. Kalihim Jenkins, ang babaeng ito ay may lakas pa ng loob na pekein ang tarheta ng negosyo ni Ginoong Vance. Kami ay namumuhunan sa Angcroft Group ngayon, pero bilang dating top dog, hindi mo hahayaan ito, diba? Talagang, Kalihim Jenkins, ang ganitong klaseng bagay, kailangan mong gawin silang halimbawa. O, sino ang maglalakas loob na makipagtrabaho sa Ang Vance Group sa hinaharap? Tama ba? Ito ay para sa reputasyon at autoridad ng Ang Vance Group. Naiintindihan ko. Ginoong Croft, gusto mong ilagay ko sa lugar ang dalawang ito. Oo, eksakto. Alam ko eksakto ang kailangan gawin. Ginoong Croft, ipaubaya mo na sa akin. Umupo ka na lang at manood. Ikaw ang nagsabing magtestigo ka. Hindi? Kalihim Jenkins, mali ang tinamaan mo. Ang tinutukoy ko ay itong walang kwentang guwardiya at itong walang hiya. Anak ko, Nasisiyahan ka na ba, Ginoong Vance? Kalihim Jenkins, nababaliw ka ba? Dahil lang hindi kami nag-invest sa'yo. Hindi mo pwedeng saktan si Julian. Hayaan mong linawin ko, hindi na muling mag-invest ang DK Group sa'yo. Sino ang gumawa nito? Ako yon. Ito ang peking tarheta ng negosyo na ginawa nila. Ang mga basurang tulad niyan ay dapat sa basurahan. Ikaw, bastardo ka. Kalihim Jenkins, mali ang pagkakaintindi mo, di ba? Talaga bang kakampi ka nitong walang hiya at nitong guwardiya laban sa ating lahat? O kaya ba'y nakikipagtalik ka sa kanya? Tingnan mo, ikaw ay isang senior figure sa ating industriya, pero kailangan kitang babalaan. Huwag, dahil sa isang pansamantalang panalo, ipagsapalaran ang buong grupo ng pelikula at telebisyon. Ikaw pala ang tagapagtatag ng DK Group? Kung gayon, sino ba talaga ang kasama namin? Sai, Sige. Kalihim Jenkins. Stella, nadala mo ba ang mga dokumentong hiniling ko? Oh. Nandito na lahat. Maaari na tayong pumirma ng kontrata anumang oras. ano? Ano ang nangyayari? Maaari ba talaga siyang maging pangulo ng Ang Vance Group? Pangulo ng Ang Vance Group? imposible yan. Paano pwedeng maging pangulo ang isang walang kwentang guwardiya? Kalihim Jenkins. Mali ito. Ginoong Vance, gusto mo bang palisin ko ang mga tao para sa iyo at sa iyong asawa? Hayaan mong linawin ko ang isang bagay. Ako, si Ethan Vance ang pangulo ng Ang Vance Group. At ito ang aking kasintahan, si Stella Reed. Ano? Siya pala ang pangulo ng Ang Vance Group? Stella, paano siya naging kasintahan ni Ginoong Vance? Hindi. Imposible yan. Eksakto! Ano ba ang meron kay Stella Reed? Hindi nga siya karapat-dapat sa anak ko. Paano pa kaya siya gugustuhin ng pamilya Vance? Ang pamilya Vance ay nasa negosyo at politika ng ilang henerasyon. Hindi lang talaga ako makapaniwala. Paano gugustuhin ni Ginoong Vance ang basurang itinapon ko na? Pasensya na at nahuli ako. Sabi mo gusto mong mag-invest sa Vance Group, kaya naghanda rin ako ng munting regalo. Kung hindi dahil dito, hindi ko malalaman kung gaano kababa ang mga negosyante sa lungsod ng Sinag. O kung gaano kabagsik ang dating asawa ko. Ang galing ng palabas na ito. Haha, Ginoong Vance. Mali siguro kayo. Hindi pa siya nagtrabaho kahit isang araw sa buhay niya. Isang babaeng pera lang ang habol na umaakyat sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Paano ka makikipagkasundo sa ganoong klaseng tao? Ginoong Vance, baka hindi mo alam ito, pero noong magkasama kami, nagloloko na siya sa akin. Ikaw, huwag kang magpaloko sa pagpapanggap niya. Oh, so ikaw si Julian Croft, pangulo ng Ang Croft Group?
Oo, boss, ang Croft Group ay isang umuusbong na kumpanya sa lungsod ng Sinag. Malayo pa sila sa Vance Group natin, pero sinubukan ng DK na makipagtulungan sa kanila dati. Kung magtagumpay sila, maaari silang maging pinakamalaking karibal natin. Ginoong Vance, pareho tayong pinakamay potensyal na mga kabataan sa lungsod ng Sinag. Kapag nakuha ko na ang investment ng DK, maaari tayong magtulungan para palawakin ang ating mga imperyo sa negosyo. At ako, sinusumpa ko sa iyo ang isang walang hiyang babaeng taksil tulad niya. Kahit magkatuluyan kayo, magiging katatawanan ka ng buong bayan. Ganon ba? Sa tingin ko hindi. Sa kabaliktaran, dapat kitang pasalamatan sa iyong kawalang puso. Kung hindi mo hiniwalayan si Stella, hindi ko sana nakuha ang pagkakataong. At ikaw? Aba, Ginoong Vance. Ang maging talunan kong karibal ay isang bagay. Pero ang kumuha sa babaeng sawa na akong katulog, nag-major ka ba sa pagkokolekta ng basura sa ibang bansa? Ha 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 ha. Pangangalakal? Yan ba ang major mo? Ha 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 ha. Tama ka dyan! Ang pag-aasikaso ng basura ang trabaho ko, lalo na ang mga basurang tulad mo. Sige. Ngayon ko lang naintindihan ang nangyayari. Ikaw, nagdaramdam ka lang dahil hindi mo nakuha ang puhunan, kaya dinala mo siya rito para guluhin ako. Hintayin mo lang, kapag nakuha ko na ang puhunan mula sa DK Group, dahan-dahan kong palulunukin ng Croft Group ang kumpanya mo. Saka mo makikita hindi mo mapagkakatiwalaan ng isang hamak na tao, babaeng walang silbi tulad niya. Hamak na tao? Walang silbi? Ngayon ko lang naunawaan ganito pala ang tingin mo sa akin. Alam mo ba na kung wala ako, hindi ka aabot sa kinaroroonan mo ngayon? Akala mo ba ang tagumpay ng Croft Group ay dahil lahat sa iyo? Stella, sa nakalipas na 7 taon, puro pangarap lang sa iyo ang lahat. Kung hindi ngayon sumisikat ang karera ko, nandito ka pa rin kaya sa tabi ko? Huwag mong gawing napakabanal. At ikaw, Ethan, ang babaeng kasama mo, iiwan ka rin niya balang araw. Hindi pa huli ang lahat para humingi ka ng tawad sa akin ngayon. Tama ang anak ko. Ang babaeng ito, ano pa ang magagawa niya kundi maging yaya sa bahay? Cecilia, siya ang tunay na tagapagtaguyod ng anak ko. Kung hindi dahil sa iyo, sa malas mong ito, ang anak ko baka matagal nang naging pinakamayaman? Sinasabi mo ba ako ang humahadlang sa anak mo para umabot sa tuktok? Ang yayabang ninyong dalawa. Akala mo ba talaga si Julian ay isang henyong negosyante? Sana lang, kapag nalaman mo ang katotohanan, hindi ka magmamakaawa sa akin. Lahat ng merong ako ngayon, ibinigay sa akin ni Cecilia. Wala iyan sa kagaya mo. Sige, mabuti. Si Cecilia ang tagapagtaguyod mo sa paningin mo at wala ako sa iyo. Kung gayon, gusto kong makita kung wala ako. Paano kanya tutulungang makuha ang puhunang iyon mula sa DK Group? Formal kitang pinapaalam ngayon. Kinukumpirma ng DK Group ang pagkansela ng kasunduan sa puhunan sa inyo. Aray! Sino ka ba para mag-isip ng ganyan? Akala mo mapapawalang bisa mo lang yan? Hala, sige na. Stella, tulog ka pa rin? Si Cecilia ang nagtatag ng DK Group. Akala mo makakansela ka. At ang partnership ng The Croft Group at DK Group ay tapos na talaga. Sa pagmamasid sa inyong mga payaso na nagtatanghal buong araw, napagod na ako. Tingnan mo. At ito ay? Tingnan mo ng sarili mo. Ito ang investment agreement ng DK Group sa The Vance Group. Narito mismo ang company seal. Ang kailangan lang natin ay pirma ni Ethan. At magkakabisa agad ito. Gusto mong lamunin ang The Vance Group at umangat sa tuktok? Magpangarap ka. Paano ito nangyari? Paano nagkaroon ng investment mula sa DK Group ang The Vance Group? Cecilia, ano ba ang nangyayari? Ako? Ang The Vance Group ay isang higante. Hindi madali para sa The Croft Group na maungusan sila. Ang negosyo ay digmaan. Mukhang nauuna ng isang hakbang si Ginoong Vance. Hala, Cecilia, ano ang nangyayari? Ang 500 milyong investment na yun ay nawala na lang. Hindi ito pwedeng mangyari. Paano nakakuha ng kontrata sa DK Group ang isang walang kwenta, walang pinag-aralang walang hiya, na tulad mo? Lumabas ka! Ngayon din! Tama talaga si Julian. Hindi ko kailanman inutusan yan.
Stella, mandarayang mangkukulam. Wala kang hiya. Ginoong Vance. Buntis na si Stella. At niloko ka na naman niya. Tama, matagal na akong nagdesisyong mag-invest kay Julian. Stella, ang lakas ng loob mong pekein ang selyo ng kumpanya. Ang kapal ng mukha mo. Hintayin mo, tatawag ako ng pulis at ipapakulong ka. Julian, ganyan ka pa rin kapalaluan. Kung hindi ako ang sumuporta sa iyo sa likod ng mga eksena, nagbigay sa iyo ng pinakamahusay na mga resources, at gumamit ng mga koneksyon sa itaas para makakuha ka ng mga proyek, malamang na bangkarote na ang kumpanya mo ngayon. Ano naman kung buntis siya? Aalagaan ko ang anak ni Stella na parang akin at hindi na kailangang malaman ng batang ito kung sino ang tunay niyang ama dahil ang lalaking iyon ay hindi karapat-dapat. Maganda ang sinabi. Sia. Ethan, dapat kong sabihin, hinahangaan ko ang ugali mo. Masaya ka bang niloloko? Pero, iba si Stella kay Cecilia. Hindi kanya matutulungan sa negosyo. Sayang naman. Ngayon, ininsulto mo pareho ako at si Cecilia. Hindi ka magtatagal sa lungsod ng sinag mula ngayon. Ito ang usapan. Ikaw dyan, lumuhod ka at magmano sa amin ngayon din. Humingi ng tawad at iabot mo sa akin ang walang hiyang iyon. At papayagan ko si Cecilia. Napatawarin ang buhay mo. Panaginip mo lang yan. Mas mabuti pang alalahanin ninyo ang sarili ninyo. Maniwala kayo o hindi, isang salita lang mula sa aking kasintahan ay makakapagpabago ng kapalaran ninyo. Julian, walang kwenta ang pagpunit mo sa kontrata. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi na mag-invest ang DK Group sa Croft Group. Maaari akong magpadala ng digital na kopya ng kontrata, at ito ay magkakaroon ng parehong legal na bisa. Mukhang totoo ang pahayag na ito. Ano ba talaga ang relasyon ng babaeng ito sa DK Group? Tulad ng sinabi ko, ang kapangyarihan ng aking kasintahan ay lampas sa anumang maiisip ninyo. Paano magkakaroon ng koneksyon ang isang walang hiyang tulad niya sa DK Group? Sa tingin ko siya. Stella, totoo ba talaga yan? Siya, dapat nag-hire siya ng tao para i-hack ang network ng hotel. Huwag kayong magpaloko sa kanya mga kasama. Nasaan ang guwardiya? Palayasin ang mga gulo rito. Ang kapal ninyo! Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na gumulo sa contract signing gala ng DK Group. Hoy, Liam, anong ginagawa mo rito? Well, siyang ka pala. May walang hiya dito ngayon na nagkukunwang pangulo ng DK. Sinusubukang sirain ang ating deal. Pero hoy, huwag kang mag-alala. Kaya ko itong asikasuhin mag-isa. Wala siyang respeto kay Cecilia. Tama na. Hindi ba yan ang mga ngalo niya? Liam, mukhang handa ka ngayon. Pero huwag kang mag-alala, kaya ko itong asikasuhin mag-isa. Tungkol naman sa signing ceremony ngayong araw, tutuloy ito ayon sa plano. Stella, nagkukunwari ka pa rin? Ethan, nakikita mo? Iyon ang mga ngalo niya. Baka ang bastardo sa tiyan niya ay kanya. Julian, pagsisisihan mo ito. Oh, matapang ka pa rin kahit nasa pinto mo na ang kamatayan. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Sinabihan na kitang tumahimik. Hindi mo ba maintindihan? Sis, malakas ang suntok mo. Bro, anong ginagawa mo rito? Si Liam Warner, pinuno ng rehiyon ng Asia Pacifico ng DK Group, ay magalang na humihiling sa tagapangulo na maupo na. Handa na ang lahat para sa signing ceremony ng pamumuhunan sa Ang Vance Group at maaari nang magsimula anumang oras. Magalang na hinihiling sa tagapangulo na maupo na. Binabati kita sa pamumuhunan ng DK, isang malaking tagumpay para sa Ang Vance Group. Scroop! Hindi ito maaaring mangyari. Ikaw na kahabag-habag, walang kwentang walang hiya. Tagapangulo! Hindi ito maaaring mangyari. Kaya ikaw nga pala ang tagapangulo ng DK Group, ang nagtayo ng imperyo mula sa wala at umabot sa top 10 ng listahan ng mayayaman. Tama ba? Tama, ako ang tagapagtatag ng DK. Julian, hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Kung sinabi mo sa akin ng mas maaga,
Hindi sana tayo nasa ganitong sitwasyon ngayon. Julian, binigyan kita ng 3 pagkakataon, pero wala kang tinanggap kahit isa. Ano? Nagsisisi ka na ngayon? Ano ngayon? Ngayon mo, nire-regret? Ako, Kawawa naman, 7 taon tayong magkasama, ngunit hindi mo ako pinagkatiwalaan kailanman. Gusto mong umangat ng isang hakbang lang, at handa kang itapon ako, ang tumulong sa'yo para umabot doon. Julian Croft, ikaw ang walang kwenta. hindi yan ang Stella na kilala ko. Makinig ka sa akin dahil... Oo, lahat yon ay dahil kay Cecilia. Ginayuman niya ako, at nilinlang niya ako. Ikaw na babaeng walang hiya, paano mo na itanghal na ikaw si Stella, ha? Tama na, huwag mo nang sayangin ang salita sa kanila. Stella, magmadali ka at pirmahan ang kontrata kay Julian. Dadalhin kita para makita ang bagong bahay. Ay naku, huwag kang ganyan. Hindi dapat magtampuhan ng mag-asawa. Ngayong malinaw na ang hindi pagkakaunawaan, dapat na kayong magbati. Hindi pagkakaunawaan? Hindi ba't tinawag mo akong walang hiya? Hindi ba't akala mo marumi ang kinita kong pera? Hindi ba't sinabi mong hindi ako karapat-dapat kay Julian Croft? Ngayong alam mo na kung sino talaga ako. Nagsisisi ka na? Sasabihin ko sa'yo. Huli ka na. Aha, Stella, mahal. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Stella, kumalma ka, pakiusap. Pero Stella, hindi mo dapat idahilan si Julian. Pwede bang patawarin mo siya? Mula nang magsinungaling siya sa akin, tapos na tayo. Ipapaayos ko agad ang mga ari-arian ng Angcroft Group. Maaanunsyo ang pagkalugi sa lalong madaling panahon. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Yan na lang ang pinakamagandang maaasahan mo. Tatlong buwan? Sige, anak ko to, diba? Ha? Stella, 7 taon tayong magkasama. 7 taon? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, sige. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Ayaw mo bang bigyan ng tahanan ang anak natin? Hindi ba tinawag mo siyang bastardo? At katawa-tawa mong inakalang nobyo ko ang sarili kong kapatid? Oo, kailangan nga ng bata ng kumpletong tahanan. Pero hindi niya kailangan ng isang hamak na ama. Hindi mo na siya muling makikita. Tapos na! Tapos na ang lahat! At tungkol sa'yo, Cecilia, gustong-gusto kong malaman. Paano mo, bilang tagapagtatag ng DK Group, na itaboy ako? Ay, Stella. Bibiling Reed. Nagkamali ako. Huwag sana akong nangakit ng pagkakakilanlan mo. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Kung hindi ako ang tagapagtatag ng DK Group, bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Imposible. Hindi ito totoo. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Umalis ka. Ikaw ang dapat umalis. Napakasama mo. At nagsinungaling ka sa akin. Ethan, simula ngayon, gusto mo bang magtayo tayo ng bagong imperyo ng negosyo? Oh, Mula ngayon, ako na ang iyong amo. Kung maglakas loob kang sumuway sa akin, puputulin ko ang ating kasunduan anumang oras. magpapakabait ako. Anak? Julian, tumigil na kayo sa pag-aaway. Tumigil na. Kasalanan ng nanay. Kasalanan ng nanay. Ako ang may kasalanan. Ako ang sumira sa sarili kong buhay. Hindi anak, kasalanan ng nanay. Puntahan natin ulit si Stella para humingi ng tawad, okay? Huwag na kayong mag-away. Anak,